Hindi ka prayerful, ngayon prayerful ka na. Hindi ka dati interesado sa Bible, ngayon nagbabasa ka na. Para sa iyo, lousy ang ganitong pagtitipon, pero you wake up early to worship God. That is the intervention of God in your life. Ibig sabihin, ang Diyos ay may work sa buhay mo. Hindi mo siya nakikita, pero nabago lifestyle mo. Dati nagmumura ka. Ngayon, ang lumalabas sa bibig mo, blessing. Ang lumalabas sa bibig mo, may kalidad na ang sinasabi mo. Nakita niyo mga kapatid? Dati negative ka mag-isip. Ngayon, positibo ka na magsalita. May changes sa life mo. Dati kuripot ka, makasarili ka. Meron ka na, gusto mo pang kunin yung sa iba. Pero ngayon, wala naman nagdikta sa iyo eh. Bakit faithful giver ka? Faithful tither ka? Hindi ka naman pinipwersa. Pero naging lifestyle mo na, walang nakakaalam, hindi mo dinadaya ang Diyos. Na kahit malaki, maliit ang kinikita mo, binubukod mo yung tithes mo, binubukod mo yung para kay Lord, nagbubukod ka para sa pamilya mo. Naging maayos ka sa paghawak ng pananalapi mo. Dati malaki, maliit, baon ka sa utang. Pero nakikita mo, well-managed ang finances mo kahit ng bansa may crisis sa financial. Pero ikaw, well-supplied. Katulad ng mga ibon sa parang, hindi pinabayaan ng Diyos. Ikaw at ang pamilya mo hindi pinabayaan. You do what is right. You pray, you return what belongs to God, you have your daily devotion, you reach out people, at the same time, you disciple people. Wala kang absent sa anumang gawain ng Lord. Nasa mentoring ka, nasa conference ka, nagde-develop ka ng sarili mo. Hindi ka katulad ng mga pagan na kain ng kain, hanap ng pera. Yun lang ang ikot ng mundo. Ikaw, kumakain ka para mabuhay at mag-serve kay Lord. Kumikita ka para gamitin mo, mag-reach out sa mga tao. May purpose na ang life mo. And that is God intervention. Pero kapag mali ang tingin mo sa Diyos, mali din ang sistema ng buhay mo. Wala kang prayer, wala ka man lang cell group. Hindi ka marunong magbalik ng mga biyaya na binigay ng Diyos sa iyo. Kabig ka ng kabig palagi. Tingin mo ikaw may-ari ng lahat. Hindi mo man lang naisip, pwede ka matigok kapag ginusto ng Lord. Pwede kang hindi makahinga. Hindi mo nakita yon. Pero nakikita ng mga taong ito na nabuksan na sa katotohanan. That is why you are now generous person sa anumang resources na binigay sa iyo. You are generous in giving your time, your effort, your skills, everything that you have. You think all of these are from God. Kaya para sa Diyos ang lahat ng ito. Ang masarap na maisip mo, wow, lahat ng ginagawa kong spiritual pala, may Diyos na gumagalaw sa buhay ko. I-reverse natin. Kung hindi ka nagsisimbahay, hindi ka nagpipray, hindi ka nagbabasa ng Bible, wala kang cell group, hindi ka sumusunod sa salita niya, lahat ng kinikita mo, inangkin mo, iyo lahat yan. Intervention of the devil yan. Biro mo, nabubuhay ka sa mundong ito, galaw ng demonyo ang mga galaw mo. Hindi galaw ng Diyos. Saan ka ngayon? Biro mo, Sunday, naliligo ka sa swimming pool, sa dagat. Sunday, kumbaga puro tayo gala dati. Mahilig ka sa chismis, sa halip na makipag-ugnayan sa mga cell group. That is not the intervention of God. Tandaan natin, mabuti pang pakialaman tayo ng Diyos kaysa pakialaman tayo ng demonyo. Ibig sabihin, lahat ng galaw mo ngayon, dinadala ka sa paglilingkod sa Lord, dinadala ka sa cell group, dinadala ka sa discipleship, sa process. Diyos ang may galaw dyan sa buhay mo. Hindi ka dadali ng Lord sa pagdadrugs. Galaw yan ng demonyo. Ang pagdadrugs, pag-iinom ng alak, pagsusugal, pagmumura, pangungutya sa tao, galaw ng demonyo yan sa buhay mo. So allow God to intervene in your life. Don't allow the devil to intervene in your life.